Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. Hi there! Welcome back again to a day in my life. Alam nyo ba, ito talaga yung mga scenery na gustong gusto kong kinukuhanan lalo na pag umaga. Yung tipong kahit gaano ka stressful yung life natin ngayon, pagkagising mo, pag ganito yung nakikita mo, talagang nababawasan at medyo nare-relax ka pag nakikita mo. Yung mga gantong oras, masarap pang kuhanan yung scene. Pero yung mga bandang mananghali, Diyos ko, wag na muna, balampiprituhan ako. Pagkagising ko nga kaninang umaga, agad na nga ako naghilamos at nagkape at pagkatapos lumabas nga ako dito sa may harapan para makalanghap ng fresh na hangin. Paminsan-minsan talaga kailangan fresh na hangin talaga yung nilalanghap natin, hindi puro chismis. Charis! Bale alas 8 na nga pala to ng umaga at heto, tumingin na nga pala ako ng may uulam namin ngayong tanghalian. Dahil nga medyo matagal na nang huli tayong kumain ng karne, aba ngayon magluluto tayo ng gulay. Char! Bale, bumili nga pala ako ng baboy at heto, yung bawang at sibuyas, ipapahiwa ko na nga dun sa kapatid ko. At dahil nga naubusan na naman ng karga yung tangke namin, dito na muna tayo sa Kalandi Kahoy magluluto for today's video. At bago pa man nga ako bumili ng ulam kanina, nagsalang na nga pala ng kanin yung kapatid ko. Sakto nga kako, habang pine-prepare ko nga yung mga gagamitin ko sa pagluluto, pahinhinin na nga itong kanin. Dito na nga lang pala sa labas, naghiwa ng bawang, sibuyas at kamatis yung kapatid ko. At ako, heto, hihiwain ko naman yung mga talong. May napanood kasi ko kahapon na nagluto siya ng binagoongang baboy, kaya naman agad-agad akong napaisip, baka pwede ko naman lutuin yun ngayon. Total matagal na tayong hindi nagkakarni. Medyo madami nga itong talong kasi gustong gusto ko talaga sa binagoongan yung mas marami yung talong. Para at least nga kung wala na yung baboy sa binagoongan, merong matitiran talong tsaka yung bagoong. Yun lang ulam no. Anyway, sa mga nagtatanong pala kung na paano ko kahapon, ay Diyos ko, sumumpong na naman po yung allergic rhinitis ko. Sobrang hirap nga kapag sinumpong ako noon, talagang walang tigil yung bahing ko. Kaya hindi po ako nakapag-edit, baka ang marinig nyo na lang yung hatching ko. Charis! Anyway, pagkatapos ko nga mahiwa yung talong, heto, pinakuluan ko na nga yung baboy dito sa ating kawaling 20 years old at tinakpan ko nga para agad lumambot. Bali, pakukuluan lang natin yan ng 24 hours. Charis! Well, actually, pinahiwa-hiwa ko na din na maliliit yung baboy, kaya naman siguro medyo madali lang itong lumambot. Ako kasi sa pagluluto ko nga ng binagoongan, gusto ko nga malambot siya, tapos diretsong prito na nga ito dun sa mismo mantika niya. Bali, wala man ngang isang oras at napalambot ko na nga itong baboy at heto, naglalabas na nga siya na sarili niya mantika. Bali, piprituhin lang nga natin to ng konti at maya-maya pa nga ay hanguin na din natin. At sa mga nagtatanong, ano po ba yung nilagay ko nung pinakuluan ko? Asin lang po at saka laurel. Pero syempre, depende pa rin naman sa inyo kung anong gusto nyong ilagay na pampalasa dyan. Kasi dito kami naman yung kakain kaya yun lang yung nilagay ko. So right after ko nga maiprito yung baboy, heto, sunod ko naman pinrito dito yung mga talong. Pagkahango nga nung talong, agad ko nang ginisa dito yung bawang at sibuyas. Bali tinanggal ko lang nga yung mantika at nagtira ng konti dahil sigurado mamaya kapag nilagay ko na naman yung baboy, maglalabas na naman ng mantika. No medyo okay na nga yung bawang at sibuyas, sunod ko nang inihulog itong ating kamatis. Halu-haluin lang natin hanggang magbanding sila dyan at magkasawaan na. Charis! At nung malanta na nga yung kamatis natin, sunod na nating ilalagay dito yung bagoong. Bali 40 pesos na bagoong nga pala to. Sabi ko nga sa inyo, dinagdagan ko talaga yung bagoong at saka yung talong. In case nga kako na maubos yung baboy, at least may iuulam pa tayo na bagoong. So syempre, hahaluin lang natin to ng hahaluin hanggang maluto nga yung ating alamang. Sa totoo lang, nalilito talaga ako kung alamang ba o bagoong. Alam ko kasi bagoong yung alubaybay ganoon. Pero okay na rin yan, basta kayo na mag-adjust. Tapos nung luto na nga yung ating alamang, maglalagay nga pala tayo dito ng konting asukal. Yes, opo, naglalagay talaga kami ng asukal lalo na kapag binagoongan kasi nga minsan maalat nga yung pagkakaburo ng mga alamang. At nung okay na nga, pwede na nga nating isunod ilagay yung mga pinrito nating baboy kanina. Bali pagkalagay nga ng baboy, heto, ganyan yung magiging itsura niya. At naglagay nga pala ako ng konting tubig kanina dahil medyo nasusunog at napalakas nga yung apoy natin. At heto, sunod ko na nga din pala nilagay yung mga pinrito natin na talong kanina. Yung paglalagay ng talong, depende pa rin naman yan sa inyo kung gusto nyo meron o wala, okay lang din. At bago ko nga makalimutan, bali naglagay nga din pala ako ng konting paminta dyan at pampalasa kanina. Tapos ay naglagay na rin ako ng mga ilang pirasong siling haba. And after that, bali pinakulang ko lang siya ng mga ilang minuto at pag ganyan na nga itsura, pwede na yan. At heto, nang maluto nga, agad ko na nga itong sinalin dito sa maliit na kaldero. Meron nga pala kami malamig na kanin, kaya naman ang ginawa ko, sinangag ko na nga dito kung saan nga ako nagluto ng binagoongan. Bali ang itatawag na nga natin dito sa rice na to, binagoongan fried rice. Taray, di ba? Pagkatapos ko nga makapagluto, agad ko na nga pinapasok dito sa loob ng bahay yung ulam at yung kanin at syempre kakain na nga ako. Grabe, napaproud na talaga ako sa sarili ko minsan. Diyos ko, kanyaman na nilinuto ko. O di ba, sabi ko naman sa inyo, itatas ko talaga yung sarili kong bangko. Sa sobrang gutom ko nga, hindi ko na napansin yung uling dun sa kamay ko. Hindi naman halata nagluto ako sa kahoy na
O ayan, di na kayo mahihirapan kung anong pwede nyo lutuin bukas, mamaya o sa mga susunod pang araw. Anyway, pagkatapos ko ang kumain at makapagpahinga, heto, bumiyahe naman nga ako papuntang bayan at meron nga akong asikasuhin. Saglitan lang din naman ako naghintay dito sa may bayan ng Baliwag at heto, pauwi na din ako ng mga oras na to. Anyway, that's it muna for today's video. Thank you for watching. And again, para maging updated sa lahat ng video na ina-upload ko, don't forget to like, follow, and share this video for more. See you again on my next vlog. God bless everyone. Bye!